Ang headlines noon, history ngayon dahil bilog ang balita. Anong ating dyan, Pops Lord? Mga Paps, kahapon po ang 36th anniversary ng 1986 snap elections. Ang pinakahuling eleksyon na nilabanan ni Ferdinand Marcos at siya ring nagisimula ng katapusan ng kanyang 2 dekadang pamumuno. Sinasabi ng maraming historiador na pinatawag ni Marcos ang eleksyong ito hindi para sa mga Pilipino kundi para sa mga Amerikano. Paano kamo? Para ipakita sa US media na kampante pa rin ang mga Pilipino sa kanya. At pinaaga niya ang halalan na dapat ay sa 1987 pa nakaschedule. Sa katunayan ay una niyang inanunsyo na magkakaroon ng isang snap o biglaang halalan sa programang This Week with David Brinkley noong November 3, 1985. At madaling araw noon sa Pilipinas, gulatan ng labanan. Strategiya niya rin daw ito para mawalan ang oposisyon ng oras na makapag-organisa. Yun nga lang, ang halalan matapos ang ilang linggo ay nauwi dito. At ang petsang pinili ni Marcos para sa snap elections, February 7, dahil 7 ang kanyang lucky number mula noon pa. Kaya, kung tutuusin, kahit pinaalis naman sa Malacanang, ay swerte pa rin naman sila. Biruin mo, hindi na nga nalagot sa batas, nailibing pa sa libingan ng bayani, nakabalik pa ulit sa kapangyarihan. At nasa senatorial slate pa ng tumatakbong anak ang isa sa mga mukha na nag-aklas laban sa Malacanang, si Gringo Honasan. At ngayon, mga Paps, ano ang numero ni The Junior sa balota, mga te? Aba, sagot dyan, walang iba, kundi ang mahiwagang number 7, numero 7. At yan ang headlines noon, history ngayon, may replay ang tadhana, dahil bilog ang balita.